Hi Aquarius 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang mensaheng gabay pa para sa inyo ngayong bagong taon. What to expect? Ano nga bang parating pa sa inyong buhay, life in general? I know, nakaharap na tayo ng ilang card readings para sa inyo this year, pero parang nais ko pang kumuha ng ilang mensahe para sa inyo. Bilang dito sa pagpasok ng bagong taon, anong kailangan pang marinig ng mga Aquarius message? Guidance po para sa mga taong ito. Tumatalon-talon, hindi natin pipigilan. Advice para sa mga taong ito. Aquarius, guidance po para sa kanila. Sige po, paisa-isa yung bumabagsak. Advice para sa mga taong ito. Aquarius. Okay. Guidance. Nagugulat din si Moonchild. Ayun na. Queen of Swords, Seven of Cups, the Tower, the Chariot, Seven of Pentacles, 6, 2. Okay. So, meron mang ilang reversal cards. Meron lang po itong kalakip na mensahe. Aquarius 2025. Ang dami. Alin yun? May ilang choices, options na umaangat dito na maaring may patungkol sa inyong trabaho, pag-ibig, relasyon. Merong paraan, Aquarius. Anong paraan? Sa ilang plano, sa ilang goals nyo na nais nyong marating. Minsan, nagiging short term lang yung ilang bagay. I mean, short term in a way na parang hindi nyo ito, para sa ilan, okay, just only take what resonate. Yung ilang plano, di ba, minsan, especially pag nagsisimula ang taon, may ilang plans tayo na gusto nating ma-achieve in the long run. Or mapanindigan na New Year's resolutions. Pero pinapaalalahanan ka dito ng Baraha Aquarius na may paraan. Ang dami, limitless, nakaka-overwhelm pa nga. Itong pwedeng tulong, bakit ganyan nakukuha ko? May suporta. So, ilang gusto nyo pang mariting or ma-achieve this year. Huwag kang pangunahan dito. Hindi lang nung pag-aalinlangan at one point sa inyong kakayanan. Okay? Minsan lang talaga maaring masurpresa or surpresahin, gulatin tayo ng buhay. Pero sabayan lang ito. Merong solusyon, may suporta akong nakikita. Sa ilang pwede nyong tahakin or ayan, sa true lang, difficulty na minsan parang ang hirap i-balance. Hindi nyo tuloy maharap kung anong dapat unahin sa ilang planong ito. This year, Aquarius, kung nanaisin lang naman, lalo pa if mag-apply na parang merong struggle na mapanindigan yung ilang plans. Okay? Yung plano na ito, sabi ko, could be your, kahit sa inyong mga sarili sa inyong sariling kagustuhan, yung kung saan kayo nagiging masaya, sa inyong enjoyments, kahit sa simpleng hobby, pagdating sa inyong mga passion, sa mga gusto nyong i-priority, balance is the key. The Two of Pentacles ay narito. Reverse. So, sa dami ng ganap, nakaka-overwhelm. Kung nanaisin nyo lang, magplano para sigurado, Aquarius. Mag-take down notes ng mga kailangan nyo, or if you're into journaling, isulat nyo dyan yung mga nararamdaman nyo, yung mga kagustuhan nyo, baka sakaling makatulong. Lalo pa parang hindi nyo, minsan sa daming ganap ng buhay, hindi nyo tuloy alam kung anong unahin, kung saan pupunta, kung anong dapat bigyan ng higit na prioridad. Yun lang naman, hindi kailangan laliman. Okay, may pagka-busy and productive ang taong ito para sa inyo, Aquarius, na kung saan minsan maaaring may ilang surprises or unexpected ganap. So, stay flexible and adaptable sa sitwasyon. Okay. Kasi minsan, ito, why I'm getting a message, nasusubukin kayo ang inyong mga pasensya. Kung paano nyo pangahawakan ng isang bagay. Na dito, sana higit daw na umangat ang inyong katalinuhan, yung pagiging mature nyo
or pag-angat ng sense of responsibility or security na mabigyan ng pag-aksyon. Ano man ang pwedeng ihain, sumasang-ayon, ano man ang pwedeng ihain sa inyo ng mundo. Okay? Okay. The Chariot, Reverse, Queen of Swords. Ipapasok ko dito, astrologically, Aquarius, isa sa mag-highlight kasi this year ay ang inyong buhay pag-ibig. Jupiter still current in your 5th house of love, enjoyment. Yung na-mention ko, kasi parang may pagkaseryoso ako nakikita dito Aquarius, na minsan, nakaka-confuse na tuloy, overwhelming sa pakiramdam yung ilang ganap. So, take it easy, kalma daw, take some time out of your busy schedule to relax. The 6 of Cups, kasama itong ilang tao sa inyong paligid, mahal sa buhay, or kung sino kayo growing up, yung para kayong bata. Ayan. Para kayong bata na walang muwang. Charot, hindi. Kung baga di ba minsan kapag may problema tayo nung bata tayo, kapag nasugatan ka ngayon, iiyak mo lang yan Hindi masyadong seryoso. Yes, seryoso, umiiyak ka, pero kinabukasan, parang wala na lang. Handa ka na ulit masaktan. Ganon. Yung ganong enerhiya. So, kalma lang din. Take everything one day, one step at a time. Kasi yung focus sa aking nakikita rito ay napakaganda. Umaangat yung pagiging futuristic nyo lalo. Gusto nyo syempre merong makita na resulta sa hinaharap. Pero, yung ngayon ang mahalaga Kung nasan ka ngayon, huwag mo rin kakalimutan na bigyan mo ng focus kung saan ka higit na magiging masaya. Okay, focus sa money, sa career, yes, sa future, yung stability doon, pero yung ngayon, kamusta ka ba, Aquarius? Tanungin din ang iyong sarili. Have fun, enjoy. Lalo pa kung meron po kayong kids na, or may pamilya na, sa 5th house kasi dyan pumapasok yun. Hindi isang medical advisor ang Moonchild. Marahil napakinggan na ito sa ilang past readings natin. Ngayon 2025 sa pagpasok ng bagong taon, Aquarius. Pero sa 5th house, dyan nag-highlight ang children, pregnancy. Hindi po kailangan mag-apply yan para sa lahat. Pero for some of you, kung meron ng kids, maaaring meron kayong ilang extra concern or magiging focus pagdating sa mga bata. Halimbawa, hindi kailangan katakutan laliman yon. Halimbawa, mag-i-schooling na sila or may ilang papasok na sa eskwela. Ayan, magkakaroon kayo kailangan ng extra time, extra effort para sa kanila. Or talagang merong baby blessing tayong nakikita. Baka dito kayo galatin. It could be unexpected. So be prepared for some of you. Totoo naman yan, di ba? Ang pag-anak, isang responsibility. So, yan lang. Yun lang? Yun ang may iwan ko ngayon. Busy, productive, andito pa rin ang blessing of work na umaangat, patuloy na may pag-angat para sa inyo ngayong 2025, Aquarius.